Una po sa ating mga balita, matapos ang ilang buwan na pagkakadakip, nakatakas mula sa kamay ng Abu Sayyaf Group ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard at 5 miyembro naman ng Abu Sayyaf patay sa engkwentro kagabi. Ang kabuang detalye, alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Marcalma, live via phone patch. Kirby, nakalaya ng 2 bihag ng Abu Sayyaf habang natapos ang enkwentro ng grupo at militar sa Indanan, Sulu. Ang 2 bihag ng Philippine Coast Guard ay nakataka sa kanilang mga kidnappers kanina umaga. Alas 7 na umaga natagpuan si SN2 Gringo Villaruz sa Barangay Buanza. Matapos ang 1 oras at kalahati ay natagpuan naman si SN1 Rod Pagaling. Ayon kay Colonel Noel De Toyato, ang AFP Chief Public Affairs Office, nakatakas ang 2 habang nakikipagbakbakan ng militar sa Abu Sayyaf. Dinala naman kaagad ng mga otoridad sa Kuta General Chodolfo Bautista Trauma Hospital sa Jolo, Sulu ang 2 para magsagawa ng medical check-up kina Villaruz at Pagaling. Ito ay kahit wala namang malubhang natamang sugat ang 2. Bago makatakas ang 2 kawani ng Philippine Coast Guard ay nagkaroon ng enkwentro ang Abu Sayyaf kagabi sa Barangay Buanza. Umaabot sa 100 ang nakasagupan ng militar at pinaniniwalaang ito ay sa ni ASG Sub-Leader Yasser Igasan at Al-Habsi Misaya. Elite Scout Ranger na may backup na cannon ay kanilang pinasabugan ng kuta ng grupo dakong 5:25 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi kahapon. Ayon sa initial na report ng militar, umaabot sa 15 ang nasawing miyembro ng Abu Sayyaf, ngunit 5 bangkay pa lang ang kanilang narecover. Sa hanay naman ng militar ay walang naitalang sugatan o nasawi matapos ang enkwentro. Habang biniberipika naman ngayon ng militar kung kasama sa mga nasawi ang kilalang sub-commander ng grupo na si Alden Bagad. Pero ang kanyang pinsan na si Arafat ay kumpirmadong kasama sa mga nasawi. Ito'y ayon kay Captain Antonio Bulao, ang Public Affairs Officer ng AFP Joint Task Group Sulu. Si SN2 Villaruz at SN1 Pagaling ay nadakip kasamang nasawing barangay chairman na si Rodolfo Buligaw noong August 11 siya natagpuan sa Buligaw sa Maimbong, Sulu na pugot na ang kanyang ulo. Matapos madakip ang 3 ay nanghingi ng 1 milyong ransom ang grupong Abu Sayyaf para sa pagkalaya ng mga bihag nila sa pamamagitan ng isang YouTube video. Sa ngayon ay 9 na lang ang bihag ng grupong Abu Sayyaf sa Sulu at 4 dito ay mga foreigners. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo.